Mahal, kamusta tayo lahat? Hmm. Last time, no, yung pinag-usapan natin, yung Philippians chapter 4. Natapos na natin yung Philippians. So, i-recap natin yung Philippians chapter 4. Na sinasabi sa Philippians chapter 4 is dapat united tayo in Christ. Iisa tayo ng hangarin. Yung hangarin natin, dapat yung hangarin ni Almighty Father at saka ni Jesus Christ. Kaya dapat lagi tayo magpapasalamat kay Almighty Father at saka kay Jesus Christ dahil lagi nila tayong ginagabayan sa araw-araw. Kasi yung path nila, doon nila tayo dadalhin ni Jesus Christ at ni Almighty Father through the power of the Holy Spirit. At saka sinasabi rin sa Philippians chapter 4 na kung ano man yung maganda, yung kapuri-pure, yung pure, yung kahanga-hanga, yun ang lagi nating iisipin. Hindi dahil sa positive thinking yun, ano. Ay, kailangan positive thinking tayo. Kailangan gaganda ako. Pag sabi kong gaganda ako, hindi positive thinking ang sinasabi dito. Kundi, kaya sinasabi na whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, lovely, and admirable, yun lagi ang isipin natin para lagi nating may isip si Almighty Father tsaka si Jesus Christ. Lagi nating may isip yung right path. Lagi nating may isip kung ano ang gusto ni Almighty Father sa atin para yung peacefulness ni Almighty Father at saka ni Jesus Christ mapa sa atin. At saka dito nagpapasalamat din si Paul sa mga Philippians dahil sinusuportahan nila si Paul kahit hindi nanghihingi si Paul. Lagi sila gabay kay Paul. Dahil sinusunod ng mga Philippians ang utos ni Almighty Father at ni Jesus Christ. Kaya natutuwa si Paul. Pero hindi naman pinipilit ni Paul na magbigay ang mga Philippians. Hindi siya namimilit. Dahil kontento si Paul kung ano man ang meron siya. Dahil lahat ng kanyang mga pangangailangan, si Almighty Father ang nagsusupply nun. So dito tayo tapos na tayo sa 1 John, di ba? So sa 2 John na tayo. Yung mga chapters ng mga books na hindi pa natin nababasa dito sa New Testament, binilang ko, no? Wala na palang 30 days pag inaraw-araw natin. Mauubos natin yung lahat ng book. Matatapos natin. So, dito tayo sa 2 John. So, si John pa rin ang nagsusulat nito, no? Yung version na binabasa ko, New International Version. Pero tumitingin din ako sa King James Version. Tumitingin din ako sa iba-ibang version, yung sa Aramaic, na English, na translated sa English. Titingnan ko rin. Pero itong 2 John tsaka 3 John, walang Aramaic version to na English. Basahin natin, ha? The elder. So, si John to. Siya yung elder. To the lady chosen by God and to her children, whom I love in the truth, and not only I, but also all who know the truth. So, itong 2 John, naka-address to sa chosen lady. Sino ba yung chosen lady? Yung chosen lady, ito yung Church of Jesus Christ. So, di ba tayo ang Church ni Jesus Christ? At pag nagko-congregate tayo, pag nagsasama-sama ang mga Christians,
tayo ang church. So, ang church is bride, di ba? Bride. So, chosen lady. Kaya chosen lady, mga Christians to. And to her children. So, bawat isa. Kasi tayo, anak tayo ng Diyos, di ba? So, para sa atin to. Sa mga followers of Christ. Whom I love in the truth. So, mahal ni John yung mga followers of Christ. Not only, not I only, but also all who know the truth, na nagmamahal at yung mga nakakaalam ng katotohanan. So, lahat tayo dapat na mga Christians, dapat tayo nagmamahalan. Hindi tayo dapat nagsisiraan. Nagtutulungan tayo kung ano yung tama, i-share natin sa fellow Christians natin. Sasabihin natin kung ano yung tama, hindi rin aawayin. No? Huwag mag-aaway-away, huwag magdedeba-debate. Because of the truth which lives in us and will be with us forever. Kasi, dahil sa katotohanan na nananahan sa atin at nasa atin forever, habang buhay, magpakailanman, forever. Nasa sa atin ang katotohanan. Sino ba yung katotohanan? Si Jesus Christ, tsaka si Almighty Father. Grace and mercy and peace from God the Father and from Jesus Christ the Father's Son will be with us in truth and love. So, mapupunta sa atin ang mga blessings, yung kapayapaan, at yung pagpapatawad na galing kay Almighty Father at kay Jesus Christ. At nasa sa atin dapat ang katotohanan at ang pagmamahal. Kung nasa sa atin si Jesus Christ, nasa sa atin ang katotohanan at ang tunay na pagmamahal. It has given me great joy to find some of your children walking in the truth. So sinasabi dito ni Paul na masaya siya na yung mga followers of Christ naglalakad sa katotohanan. Alam ang katotohanan at pinapamuhay ang katotohanan. Ano ba yung katotohanan? Ang paniniwala kay Jesus Christ at kay Almighty Father. Just as the Father commanded us, gaya ng turo sa atin or utos sa atin ni Almighty Father na lumakad ng naayon sa kay Jesus Christ. Dahil si Jesus Christ ang example natin, siya ang katotohanan. And now, dear lady, I am not writing you a new command, but one we have had from the beginning. So ngayon hindi ako nagsusulat ng bagong kautusan, sabi ni John. As John the Evangelist or John the Apostle, or John the Beloved. I ask that we love one another. Magmahalan tayo, bawat isa. Yung pagmamahalan na to with respect. No? With respect to. Hindi to yung pagmamahalan na ibang ng man and woman na pagmamahalan. So ito yung love with respect na i-honor mo, na may dignity, ng may paggalang. And this is love, that we walk in obedience to His commands. At yung pagmamahal ay ang maglakad ng naayon sa utos ni Almighty Father at saka ni Jesus Christ. As you have heard from the beginning, His command is that you walk in love. So, sa buhay natin bilang isang Kristiyano, maglalakad tayo ng may pagmamahal sa kapwa-tao.
Hindi yung dapat galit mo rin siya kasi galit ikaw dun eh. Hindi, kung, kung galit ka sa isang, kung may kapatid ka, no, or ano na, galit sa isang kapwa-tao, bilang isang Christian, dapat hindi ka magagalit doon. Wag mo siyang i-encourage, okay? Wag mong walang kampihan. Dapat kind ka. Kasi di ba pag loving ka, dapat kind ka, tsaka gentle ka. Yun di ba ang ibig sabihin ng love? Kaya dapat maging kind tayo, maging gentle tayo sa mga tao, maging patient tayo sa mga tao, at walang inggitan, hindi nagyayabangan, hindi nagmamalaki, at hindi naninira ng kapwa-tao, hindi siya sakim, hindi siya humingi ng validation. It is not self-seeking. It is not easily angered, at hindi agad-agad nagagalit. No? Kung may pagmamahal tayo sa kapwa-tao natin, huwag tayong agad-agad nagagalit. Agad-agad tayong nagja-judge ng tao. Siyempre, dapat titingnan niyo muna natin ang bawat sides or angle bago tayo magdesisyon. Pero wag agad-agad magagalit. Kasi pag nagalit ka, anong ibig sabihin pag nagalit ka? Anong sinasabi ng Bible tungkol sa mabilis magalit? Yung mga taong mabilis magalit, foolish yun. Okay? Yung mga taong mabibilis magalit, foolish, hindi nag-iisip ng maayos, hindi nag-iisip ng mabuti. Ano ba ang foolish sa Tagalog? Mangmang, no? Kulang sa understanding yung mga taong mabilis magalit. So dapat, pag nagmamahal tayo sa kapwa-tao natin, hindi agad-agad tayo nag-flare up. At saka pag nagagalit kasi tayo na nag-i-steer ng hidwaan. Okay? So wag ganon. Kasi ang tatay natin, si Jesus Christ, si Almighty Father, anong sabi sa Psalm 103, verse 8 to 10? So, ang ating tatay ay slow to anger, compassionate, slow to anger. At basahin natin, ha? The Lord is compassionate and gracious, slow to anger, abounding in love. He will not always accuse, nor he will harbor his anger forever. He does not treat us as our sins deserve, or repay us according to our iniquities. Ganun ang ating Lord and Savior. Hindi agad-agad nagagalit, mapagkumbaba, mapangunawa, mapagpatawad, abounding in love. Hindi agad-agad nag-aakusa. Hindi nag-harbor ng anger forever. Hindi nagtatanim ng galit. Hindi niya ina-identify ang tao na pag nagkasala, hindi, galit talaga yan. Ganyan talaga ang ugali niyan. Masama talaga. Hindi. Hindi ganon si Almighty Father. Hindi ganon si Jesus Christ. Mapagmahal sila. So, kahit nagagalit, di ba, syempre, pag may kasalanan tayo, nagagalit, pero hindi nila tayo inaakusan, ganyan ulit ang gagawin yan, alam ko, ganyan ang gagawin yan. Ginajudge agad, hindi ganun si Almighty Father, hindi ganun si Jesus Christ, okay? Kaya nga, He does not treat us as our sin deserve or repay us according to our iniquities. He will not always accuse, nor he will be harbor his anger forever. So dapat laging mapagmahal tayo kasi
Ganon ang tatay natin, mapagmahal. Kaya tayo, hindi rin tayo mag-harbor ng anger. Magiging compassionate, kind, gentle tayo. Nakamit na ba kayo ng tao na mabilis magalit? Ako no, baka ako rin minsan mabilis ako magalit, no? Pero nakamit na rin ako ng tao na mabilis magalit. Minsan kakausapin mo lang ng maayos. Ano ba, ganun. Tapos biglang ang daming sinabi, ang haba, tapos galit. Ayun, ba't nagalit to? Ang gulat ako. Natatawa ako. Nagalit na nga yung tao. Ay, nakakatawa to, nagagalit to. Ba't nagagalit to? Hindi ko alam. Ay, nagagalit, nakakatawa naman. Ganun ako pag ay, nagagalit, nakakatawa. Kasi nga, pag nagagalit, nakakatawa dahil parang maikli yung pasensya niya. Tapos, kasi nakalagay sa Bible, pag mabilis magalit, foolish siya. Hindi siya nag-iisip ng tama, ng maayos. Kaya natatawa ako, naaalala ko, yung sinasabi nito sa Bible. Pero hindi ako siya ginajudge, ay, bobo pala yun, nagagalit ako. Hindi na ay, nagagalit. Hindi ko sinasabi na bobo ko, ay, may kilang ang pasensya, nakakatawa naman. Ganun ang, pag may nagagalit agad, no? At saka naiisip ko, ay, kawawa to. Ganun, tas yun din naiisip, ay, kawawa, nagagalit siya. May galit ito sa mundo. May kinagagalitan siya na ibang tao, tapos ang ginagawa niya, sa akin niya binabato yung galit niya. Nakakaawa naman tong taong to. Hindi niya maibato yung totoong galit niya dun sa tao na totoong galit siya. Kasi nga, yung tao na totoong galit siya, may kailangan siya, no? Kaya hindi siya dapat magalit dun. Naintindihan niyo? Kaya ang ginagawa niya, yung galit na kinikip niya, sa ibang tao niya binabato. Kaya, para maging Kristiyano tayo, na maging makita ng mga tao na Kristiyano tayo, followers ni Christ, huwag ganon tayo. Hindi tayo dapat ganon. Ha? Meron tayong self-control na isa sa mga fruits of the Holy Spirit. Iba fruits of the Holy Spirit yun, yung kindness, gentleness, forbearance, self-control, faithfulness, love, joy, peace. Kaya, fruits of the Holy Spirit. Kaya kung meron kang love sa kapwa-tao mo, may respeto ka din, nasa sayo si Almighty Father tsaka si Jesus Christ at ang Holy Spirit. So, yun ang commandment or sabi ni Paul sa atin na sinasabi rin ni Almighty Father tsaka na Jesus Christ dahil ang pagmamahal, ang tunay na pagmamahal ay galing kay Almighty Father tsaka kay Jesus Christ. Sa verse 7 na tayo, no? I say this because many deceivers who do not acknowledge Jesus Christ as coming in the flesh have gone out into the world, and such person is the deceiver and the Antichrist. So sabi to, kaya ko sinasabi sa inyo na mamuhay kayo ng may pagmamahal at maglakad ng may pagmamahal sa kapwa-tao. Kasi marami sana ngayon ang naglalabasan ng mga sinungaling at manloloko na hindi sinina-acknowledge si Jesus Christ na Lord and Savior na dumating in flesh. Marami ngayong tao ang ayaw kay Jesus Christ. Ngayon, yung mga tao na yon na hindi nagmamahal kay Jesus Christ, na ang tingin lang nila kay Jesus Christ ay prophet at hindi anak ng Diyos o hindi Diyos, yun ang mga tao na yun ay Antichrist. Kasi niloloko nila ang tao. Kasi sinungaling sila. Kasi yung tatay nila, sinungaling. So ang tatay nila, ang father of all lies. Ang devil. Watch out that you do not lose what we have worked for, but that you may be rewarded fully. Lagi tayong magbantay para hindi natin mawala
yung ating trinabaho para magkaroon tayo ng reward, makuha natin ang inheritance natin. Ano ba yung trabaho dito na sinasabi ni John? Yung may pananampalataya na, kasi pag may pananampalataya ka, no? Lahat na ng actions mo is in line with the Almighty Father and with Jesus Christ. So, nagmamanifest yon pag nabago ka na ni Almighty Father at ni Jesus Christ, lahat na ng aspeto ng buhay mo kasama na mababago. Para hindi natin mawala yung ating inheritance, yung reward natin. Anyone who runs ahead and does not continue in the teaching of Christ does not have God. So yung mga tao na sabi nila Christian sila tapos nag-stop sila maging followers ni Christ, wala sa kanila si Jesus Christ. Kasi pag nasa sa atin na si Jesus Christ, dapat dire-diretso tayo ng paglalakad ng naayon kay Jesus Christ. Walang hinto. Habang buhay tayo na maglalakad ng naayon kay Jesus Christ dahil followers niya tayo. Dahil mahal tayo ni Jesus Christ at mahal din natin siya. At may faith tayo sa Kanya. Naniniwala tayo sa Kanya dahil sa mga bagay na ginawa niya sa buhay natin, sa mga pagbabago na ibinigay niya sa mga pagbabago ng buhay natin. Kahit hindi natin sila nakikita, may faith tayo sa kanila dahil naniniwala tayo kay Almighty Father at kay Jesus Christ at sa kanyang mga salita na nakasulat dito sa Bible. Whoever continues in the teaching has both the Father and the Son. So package, si Almighty Father tsaka si Jesus Christ. Hindi pwedeng si Almighty Father lang ang ipipraise natin at i-worship. Hindi lang si Jesus Christ ang ipipraise at i-worship natin, kundi package sila, si Almighty Father tsaka si Jesus Christ. Si Almighty Father tsaka si Jesus Christ, sila ang papadala sa atin ng Holy Spirit. At kaya naniniwala tayo kay Almighty Father at kay Jesus Christ kasi nasa sa ating puso at sa isipan natin ng Holy Spirit. Tutulungan nila tayo. If anyone comes to you and does not bring this teaching, do not take them into your house or welcome them. So kung may mga nagtuturo sa inyo na hindi nagtuturo about kay Jesus Christ at kay Almighty Father, wag natin silang papapasukin ng bahay. Do not take them into your house or welcome them. Kasi nakakahawa ang mga bad spirits, no? Nakakahawa yun. Hawa-hawaan. Meron akong nagkukwento. Meron akong pinaglalabahan dito. Laundry shop. Lahat yung mga tauhan niya, 4 yon. Sabi niya tamad, sabi ng boss, kasi kausap ko yung boss, kasi nasira yung damit ko, mga 3 damit yun nasira. So, nagsabi ako sa kanya, tapos pinaalis na pala niya. Ang pinaalis niya, lahat ng tauhan niya, pinaalis niya, hindi lang isa. Kasi, sabi niya sa akin, alam mo, pag nagpapalis ako ng mga empleyado, lahatan. Kasi hawa-hawaan yan. Siya na mismo nagsabi ng yung may-ari ng laundry shop na pinapalabang ko, hawa-hawaan daw yung mga empleyado. Totoo naman. Kasi nga, pag may isang empleyado na nagloloko o nanloloko o nagtatamad-tamad, pag yun ang pinaalis mo, may natitira na tamad-tamad. Yun naman ang matitirang tamad-tamad, no? So, hawa-hawa raw kasi yun. So, totoo talaga ang sinasabi niya. Hawa-hawa yun. Kaya, tayo rin, huwag tayo makihawa, huwag tayo associate, huwag natin papapasukin sa bahay. Huwag natin i-welcome. Yung mga hindi ina-acknowledge si Jesus Christ at si Almighty Father dahil kasi iibahin nila tayo. Iba ang may dala-dala silang mga bad spirit.
Si Almighty Father tsaka si Jesus Christ, Holy Spirit ang dala nila. Kaya dapat lagi tayo nagpe-pray at lagi tayong nagbabasa ng Bible na mailayo tayo sa mga taong hindi natin hindi in line sa plan ni Almighty Father at ni Jesus Christ. Pero may mga tao talaga na hindi followers ni Christ, di ba? Pero mamahalin naman natin sila. Pero sabi dito ni John, huwag papapasukin ng bagay. Ibig sabihin, huwag i-entertain yung mga sinasabi na tungkol kay Jesus Christ, na si Jesus Christ ay na hindi Diyos. Huwag i-entertain yung mga taong ganon. Yun ang ibig sabihin dito ni John. Pero i-welcome natin with loving arms yung mga tao kahit hindi sila followers ni Christ. Pero yung ibig sabihin kasi ni John dito, yung pag pinapasok mo sa bahay mo, wini-welcome mo sila, yung idea nila or yung na insights nila about sa religion or about sa anything na spiritual, wag natin silang i-encourage na maingganyo tayo. Kasi may mga magsasabi, hindi, sama ka lang sa akin isang beses. Huwag tayong sasama, huwag natin silang maging firm tayo sa decision natin. No, I'm a follower of Christ. This is my stand. Ganon. Ito ang aking maging firm tayo. Kasi follower tayo ni Christ. Alam na natin ang katotohanan. At ang katotohanan, yung totoo na si Jesus Christ at si Almighty Father. Ang padala ni Almighty Father si Jesus Christ. Anyone who welcomes them shares in their wicked work. Kasi pag ini-encourage mo, sige nga, ano bang ibig sabihin ng gusto mong na si Jesus Christ, hindi Diyos? Ganon. Inaano pa, no? Gusto mo silang gusto mo i-share pa nila ang kanilang insights or nalalaman na kasinungalingan, nakikishare ka sa kanilang wickedness. So, wag tayong makishare sa wickedness ng mga hindi followers ni Jesus Christ tsaka ni Almighty Father. Kasi pag in-accept natin sila, parang tinutulungan mo pa sila sa kanilang mga maling gawain. Naman pa sila. Sige, gawin mo pa yan, tama yan. Ginagano mo pa no? Kagaya nung may nangyari na lahat ng religion yata yun or lahat ng denomination nagsama-sama, naghalo-halo para mag-pray. Tama ba yun? Ano bang tawag doon? Interdenominational, interregional, May nangyaring ganun yata last year. 2022 yata yun. Na lahat ng religion nagsama-sama, yung mga nag-acknowledge kay Jesus Christ, nagsumama sa mga taong hindi ina-acknowledge Jesus Christ ay sabay-sabay sila nagpe-pray. Tama ba yon? Hindi tama yon. Kasi nakalagay dito sa Bible. Huwag tayong makiki-associate. Nakalagay dito sa Bible. Interdenominational prayer ba yon? Or interreligious pray ba yun? Or interfaith prayer ba yun? Interfaith gathering, interfaith, interdenominational. Basta ganon. Hindi pwede. Ayaw ni Almighty Father tsaka ni Jesus Christ. Kasi si Jesus Christ tsaka si Almighty Father, holy sila. Hindi mo sila pwedeng isama sa mga taong nag-worship ng elephant. Hindi mo sila pwedeng isama sa mga taong nag-worship ng cow. Hindi mo
pwedeng isama ang Diyos natin sa mga taong hindi ay na-acknowledge si Jesus Christ na tasama-sama kayong magpipray? Hindi. Ayaw ni Almighty Father nun. Kasalanan yon. It's wickedness. Yung iba no, tuwan-tuwa pa. Uy, sama-sama, nag-unite lahat ng mga religions para magsama-sama para pagkaroon ng peace dito, peace on earth. Ayaw ni Almighty Father nun. Binabastos natin siya pag ganon. Tutulungan pa natin yung evil work na mapalaganap. Our God is holy. Jesus Christ is holy. Hindi mo sila pwedeng isama sa may mga sumasamba ng statue. Nagawa ng tao. Nagawa sa kahoy. Nagawa sa semento. Hindi mo mailalagay ang Diyos natin, si Almighty Father, tsaka si Jesus Christ, sa isang box. Huwag natin i-mock si Jesus Christ at si Almighty Father. Sila ang creator natin. Although pwedeng maging peaceful tayo na makasama ang mga tao na hindi follower ni Christ. Pero kung magpe-pray ka, kasama nila na iba ang pinipray na tasama-sama kayo, tapos binabanggit yung pangalan ng ibang mga Diyos, tapos si Jesus Christ at si Almighty Father, binabastos natin ang tatay natin. Kaya magising tayo, ha? Tuwan-tuwa pa kayo nun, alam ko eh. Pero pwede tayo sa isang, kung may business, no? Pero yung kung tungkol sa faith, naintindihan niyo ba ako? Kung business, pwede kung makipagkaibigan ka lang. Pero kung tungkol na sa ating faith, sa ating pananampalataya na kay Almighty Father tsaka kay Jesus Christ, hindi pwede. Dito sa verse 12, I have so much to write you, but I do not want to use paper and ink. Instead, I hope to visit you and talk with you face to face, so that our joy may be complete. So sabi ni Paul dito, ni John, si John to eh. Marami pa siyang gustong isulat, sabi ni John. Pero, ayaw niyang gumamit ng papel, tsaka ng ink, tinta. Mas gusto niya na makita ang mga fellow Christians or fellow followers of Christ ng harapan. Para uplift ang spirit nila. At para maging masaya, no? Mag-celebrate. Magkita-kita. The children of your sister who is chosen by God send their greetings. So the children of your sister, so yung sister, di ba, babae rin? So ito yung congregation naman sa ibang lugar. Tapos itong children, yung mga followers of Christ din. Nagsisend sila ng greetings dun sa sinulatan ni John. So nakita natin dito, no?
Hindi pwede ha. Ang interfaith praying. Kung gusto nila mag-interfaith praying, huwag nilang isali si Jesus Christ at si Almighty Father. Dahil iba si Jesus Christ at si Almighty Father. Dito tayo no, sa 3 John. Kasi isang chapter lang yung 2 John, isang chapter lang din itong 3 John. To the elder, again si John to, no? To my dear friend Gaius, whom I love in the truth. So, ang susulatan niya rito, si Gaius. So, ano bang ibig sabihin ng Gaius? So, Greek siya, no? Greek name siya. So, Greek name siya, or Greek spelling for the name Gaius. Pag Roman, Gaius, pero pag Greek, Gaius. Whom I love in the truth. Dear friend, so wala namang binabanggit tungkol kay Gaius kung ano yung background niya, pero sinulatan lang siya ni John. Dear friend, I pray that you may enjoy good health and that all may go well with you, even as your soul is getting along well. So sabi ito ni John na nagdadasal siya na maging maayos ang kalusugan ni Gaius at lahat ng bagay ay maging maayos sa kanya kahit na ang kanyang kaluluwa or ang kanyang spiritual life maging maayos. Sabi ni John, it gave me great joy when some believers came and testified about your faithfulness to the truth, telling how you continue to walk in it. So nagte-testify yung mga ibang mga followers ni Christ kay John about kay Gaius kasi sinasabi ng ibang mga followers kay ni Christ kay John na nagte-testify itong si Gaius na faithful si Gaius at patuloy na naglalakad ayon kay Jesus Christ. Ayon sa path na nilalakad ni Jesus Christ. Ganun ang paglalakad ni Gaius. Kaya masaya si John. Nagte-testify, nag-share ng Word of God. Si Gaius. Yung Gaius, ibig sabihin rejoice, no? Parang gay, no? Gaius or Gaius. So, rejoice, masaya. Yung gay naman talaga, ang ibig sabihin ng gay is masaya. Masaya talaga ang ibig sabihin ng gay. Naging iba na lang nung nagkaroon ng iba-ibang mga gustong gawin ang tao tungkol sa kanilang sexuality, gustong ibahin ang kanilang sexuality. Kaya nagkaroon ng word na, doon na-associate ang word na gay. Pero ang real meaning ng gay is masaya or kaligayahan. Kasi yung word, no, may evolve din, no? Kagaya nung yung nabanggit ko na sa inyo, di ba? Yung Alaha, it's God, at yung Aloha. Kasi, tinitingnan ko, ano bang ibig sabihin ng Aloha? Walang ibig sabihin ng Aloha eh. Basta, pag sinesearch ko lang, basta Aloha, being prosperous, ganun. Pero yung totoong meaning ng Aloha, wala. So, nakita ko sa Aramaic na yung Alaha is God. And then, yung Aloha, pag dumarating ka ng Hawaii, di ba? Binibigyan ka ng lei, tapos parang sinasamba ka nila, para ka nilang Diyos. Kaya, tapos sasabihin na sa'yo, Aloha, God, you're God. So, yun, kaya, yun ang meaning nun. Doon galing yung word na Aloha sa Alaha. Kaya, yung gay na word, na ginagamit kayo ng may mga nagugulanan sa kanilang sexuality, yung real meaning nun is maligaya o masaya.
At saka yung word na excruciating, yung word na yun galing sa crucified or crucifixion. Kaya pag nagsasalita ka ng it's very excruciating, napakasakit kasi yung pag crucify ang isang tao or namatay sa cross, masakit 'yon. Kaya yung words nag-evolve siya, okay? Okay, balik na tayo dito, no? Kaya masaya si John dahil nga maayos ang paglalakad ni Gaius. Faithful siya sa katotohanan. Tuloy natin sa verse 4. I have no greater joy than to hear that my children are walking in the truth, So, masayang-masaya ako pag maririnig ko na yung mga anak ko ay naglalakad sa katotohanan. Wala naman talagang anak, biologically si John, pero kinukonsider niya syempre na anak or children in the Lord yung mga tao na nasishare na ng Word of God niya. Sinashare niya si Jesus. Kinukonsider na mga anak. Kasi nga, tayo na mga Christians, we are family of God. Ito rin, verse 5. Dear friend, you are faithful in what you are doing for the brothers and sisters, even though they are strangers to you. Kino-commend ni John si Gaius. Or para na rin sa atin to yung sulat ni John. Lahat ng mga sulat dito para sa atin. Kahit na Philippians, Ephesians, or kahit anong pangalan kung para kaninong lugar, para na rin sa atin yon. So ito, you are faithful in what you are doing for the brothers and sisters, even though they are strangers to you. So tayo, kahit stranger sa atin ang mga tao, hindi natin talaga kilala, maging maayos ang pakikitungo natin sa kapwa-tao natin. Ipakita natin sa kanila ang light ni Jesus Christ. Paano ba natin may papakita yung light ni Jesus Christ sa kanila? Kung paano natin tatratuhin ng ibang mga tao ng may pagmamahal. Lagi natin tratuhin ang mga tao ng may pagmamahal at respeto at may dignity, integrity. Dahil ganun si Jesus Christ. They have told the church about your love. Please send them on their way in a manner that honors God. Para sa ikapupuri ni Almighty Father, ganun ang dapat ang trato natin sa mga tao. Para mapurihan si Almighty Father. Kahit may mga nangaaway sa atin, huwag tayong gagante, huwag tayong makikihalo sa gulo. Para hindi masira ang pangalan ni Almighty Father at saka ni Jesus Christ. Nanonood ako ng Korean novela, no? Lagi doon meron ang tema or theme. Puro revenge, no? Yung theme doon sa mga Korean novela. At sa iba pa, may English din pala, na mga movies. Ang theme doon, ano ba yung mga napanood ko? Si Sylvester Stallone, yung movie niya. Ipaghihiganti niya, gano'n. Sa lahat ng theme ng movie, karamihan merong, at saka ng Korean novela, karamihan may revenge. Hindi ganun kay Almighty Father. Kung ganun tayo, hindi tayo kay Almighty Father. Yung imbis na mag-forgive tayo, gumagawa tayo ng revenge. Ayaw ni Almighty Father nun. Ang gusto ni Almighty Father, we forgive people. Kasi tayo, pinatawad din tayo ni Almighty Father tsaka ni Jesus Christ. Kaya dapat tayo papatawarin natin ang tao. Hindi tayo mag-revenge. We will not take matters into our own hands. We will give it to our Almighty Father.
At papatawarin natin yung mga tao na yon, ile-let go natin. At hahayaan natin si Almighty Father ang gumawa kung ano ang narapat. At ipagpe-pray natin na yung mga tao na yun ay pagpalain pa ni Almighty Father at ni Jesus Christ. Nang sa ganun, malaman ng mga tao na follower tayo ni Jesus Christ at ni Almighty Father. Ang sakit, no? Masakit yun eh. Ay, hindi ako magaganti. Sinaktan ako noon, minura ako noon na. Ganun ang ginawa sa akin, niloko ako noon na, hindi ba ako gaganti? Hindi tayo dapat gumanti. Kasi follower tayo ni Christ eh. Kung gaganti ka, hindi ka follower ni Christ. Kanino ka? Kung hindi ka follower ni Christ, dalawa lang ang pagpipilian natin. Either kay Jesus Christ ka, at kay Almighty Father, or sa devil. Ngayon kay Jesus Christ at kay Almighty Father, it's forgiveness. We must forgive people. Ngayon, kung you don't want to forgive people, you are not from the Almighty Father. You're from the devil. Kaya kahit stranger sa atin, mahalin natin. Kahit yung mga nagkasala sa atin, mamahalin din natin. Di ba yun ang nakalagay sa Our Father? Patawarin mo kami sa mga kasalanan namin, gaya ng pagpapatawad namin sa mga nagkasala sa amin. Almighty Father. Di ba kung si Jesus Christ nga, pinako siya ng mga Roman soldiers, pero pinapatawad niya? Ganon. Ang Diyos natin. Kaya dapat tayo ganon din. Kung tayo, pinatawad tayo sa kasalanan natin, dapat patawarin din natin yung mga nagkasala sa atin. Ilang beses? 7 times lang ba? 70 times 7, di ba? O pag lumagpasan ng 7 times 7, tapos na. Sabihin na. Bibilangin mo ngayon, nakakailan na to, ang dami na to. Ibig sabihin ng 70 times 7, patawarin hanggang sa hindi na mabilang at patawarin pa rin. Ganon. Dahil tayo, marami rin tayong kasalanan kay Almighty Father. Hindi rin mabilang ang kasalanan natin. Kaya wag tayo magmamalaki. Hindi, ganon ang ginawa niya. Ganon. Masama ang ginawa niya sa akin. Kung ganon tayo, hindi tayo anak ni Almighty Father tsaka ni Jesus Christ. Para mapapurihan ang pangalan ni Almighty Father at ni Jesus Christ, ganun dapat tayo. Maging mapagmahal sa kapwa, patawarin ng mga tao nagkasala sa atin. Baka sabihin, hindi, sinira niya ang buhay ko. Hindi matapos. Sinira niya ang buhay ko eh. In one way or the other, baka ikaw rin nakasira ka rin ng buhay ng ibang tao. Kaya hindi tayo dapat na ganun ang gagawin sa kapwa-tao natin na lagi nating sisisihin dahil tayo rin makasalanan din tayo. Kaya para mapapurihan ang pangalan ni Almighty Father, mahalin natin ang ating kapwa-tao. Pero wag tayo makikipartake sa pag-worship ng Diyos nila. Naintindihan ninyo? Kahit mahal natin ang mga tao, hindi tayo makikisali o pag-usapan man lang ang Diyos nila. Kasi wickedness yun kay Almighty Father. Kasi ina-encourage mo pa sila eh.
irespeto natin si Almighty Father tsaka si Jesus Christ. Ito na natin sa verse 7. It was for the sake of the name, ito si Jesus Christ tsaka si Almighty Father, that they went out receiving no help from the pagans. So sinabi dito, they have told the church about your love. Please send them on their way in a manner that honors God. It was for the sake of the name that they went out receiving no help from pagans. So yung mga brethren natin, tutulungan din natin para may pagpatuloy nila ang gawain ng pagpapakalat ng salita ni Almighty Father. Pero walang binabanggit dito na tithes, sinasabi lang dito yung tulong. Or kung ano mang tulong, walang sinasabi kung anong amount, kung ilang percent. So, tutulungan natin sila kung ano ang bagay na makapag-honor at makakapag-please kay Almighty Father. Kasi ginagawa nila yon para sa gawain ni Almighty Father, yung may pakalat yung salita ng Diyos, at hindi sila humingi ng tulong sa mga pagans or sa mga Gentiles or sa mga non-believers. Bakit hindi tatanggap ng tulong sa mga non-believers? Or hindi tayo hingi ng tulong sa mga non-believers. Bakit? Kasi nakakahiya. Ipagmakahiya natin si Almighty Father at si Jesus Christ. Sinasabi natin na ang Diyos natin si Almighty Father at si Jesus Christ, tapos hihingi tayo ng tulong sa mga non-believers. Hihingi tayo ng tulong sa mga hindi Kristiyano, hindi sa mga fellow followers of Christ. Yun ang hihinga ng tulong. Ipagmakahiya natin si Almighty Father at si Jesus Christ. Dahil si Almighty Father at si Jesus Christ, sila magbibigay ng blessing sa atin. Kaya yung mga Christians dito, binabanggit ni John, hindi humingi ng tulong sa hindi mga followers ni Christ. Hindi humingi ng tulong sa mga pagans. Hindi humingi ng tulong sa mga non-believers. Hindi humingi ng tulong sa mga Gentiles. Kasi yung Gentiles dito, ibig sabihin nito, hindi follower ni Kristo. So tayo, since follower na tayo ni Christ, chosen people na tayo. So hindi na tayo nakasali sa bahagi or sa word na Gentiles kung follower ka na ni Christ. Children of God na tayo. Kung children of God tayo, chosen by God, anong tawag nga sa atin? Dito sa sinasabi ni sa tinuro sa atin ni Paul, hindi na tayo Gentiles kundi chosen by God na tayo, children of God na tayo. Kaya kung hihingi ng tulong, ay hihingi ng tulong sa mga fellow Christians. Kasi alam ko yung napatira ko sa lugar na hindi sila Christian. Tapos pag nagpupunta ron, yung kagaya ko kagaya ko ng faith na nagtitiwala kay Almighty Father at kay Jesus Christ. Actually, nangangaroling sila noon. Ang time na yon, nahihiya ako. Kasi yung kinakarolingan nila, hininga nila ng pera, hindi Christian. Tapos Christian sila. Gusto ko sanang pagsabihan alam niyo ba, nakakahiya, ba't kayo nandito sa ibang bahay kaya kayo magpunta? Gusto kong sabihan ng ganun Kasi yung mga hindi Christian, hindi nakakaintindi, hindi kasi nila alam. Iba ang trato pag naghihingi ng mga Christians. Tinanong ko, sino yung mga yon? Sabi nung hindi Christian na tinanong, yung mga nanghihingi. Gumagano'n yung mukha, nanghihingi, yung mga ganon ang mukha. Tapos kasama pa yung leader nila. Gusto ko sana sabihin sa leader niya, leader, ba't gayo ganyan?
Umalis na lang kayo dito. Hindi ganun sila. Iba ang trato sa inyo. Gusto kong sabihan, iba ang tingin sa inyo. Akala ng mga Christian kasi, pag nanghingi sila sa mga non-believers, oy, okay to, kasi kay God naman to. Hindi nyo alam, ngumingiwi yung mga taong hinihingan ninyo na mga hindi Christian. Ano lang, puro pera lang yun, mga ano na, puro hingi lang ng hingi ng pera yan, ganun. Ganun ang tingin. Hindi nyo alam. Napatira kasi ako sa lugar na hindi sila Christian eh. Mababa ang tingin. Kaya dito, hindi nagre-receive ng help yung mga Christians dito sa mga pagans, sa mga non-believers. Saan lang sila nag-receive ng help? Sa mga fellow Christians, fellow followers of Christ, kasi silang nakakaintindi. Masisira ang pangalan ni Jesus Christ pag sa non-believer kayo hihingi. Sinisira niyo ang pangalan ni Jesus Christ. Nababasta si Jesus Christ pag sa non-believer kayo nahingi. Kasi yung mga non-believer na yon, ngumingiwi yan, ay, mga ano yan, ganyan. God, nakita ko mukha. Tapos sabi, papakainin pa. Ganon. Ganon yung mukha. Ang asim na mukha ko, di ba? Ganon ang mukha. Kaya kung ano kayo, huwag kayong manghingi sa mga non-believers. Huwag kayong manghingi ng support sa mga non-believers, sa mga non-Christians. Tuloy natin ano? We ought therefore to show hospitality to such people so that we may work together for the truth. So dito, si John, sinabi na dapat tayo magtrabaho, na magpakita ng hospitality, na magpakita ng tulong sa mga fellow brethren natin, na nagtatrabaho para sa katotohanan. Okay? O dito tayo sa verse 9. Ba't gano'n ako dito sa verse 9? Kasi naalala ko yung mukha. Nakaka-disappoint. Yung ginagawa ng leaders, kasama pa yung leader nila, yung ano, tapos hihingi sa hindi naman Christian na household. Verse 9, I wrote to the church, but Diotrephes, who loves to be first, will not welcome us. So binanggit dito ni John si Diotrephes na masyadong mayabang, gusto laging nangunguna, who loves to be first, masyadong proud, gustong maging leader. Ayaw niyang tanggapin si John. Basahin natin ano. Ang lakas ng loob nitong si Diotrephes. Ayaw niyang tanggapin si John. Ba't yan itong si Diotrephes? I wrote to the church, but Diotrephes, who loves to be first, will not welcome us. So when I come, I will call attention to what he is doing, spreading malicious nonsense about us. Not satisfied with that, he even refuses to welcome other believers. He also stops those who want to do so and puts them out of the church. Gusto niya angkinin. Si nagagato ko kay Diotrephes sa verse 9. Gusto niyang angkinin yung yung church. Yung mga tao, gusto niyang angkinin, ayaw niyang magpapasok. Pag to.
who loves to be first. Gusto niya maging leader. Ayaw niyang i-welcome si John at saka iba pang mga Christian. Kaya, pag darating ako, pagsasabihin ko siya at nagpapakalat siya ng mga malisyosong balita na walang kakwenta-kwenta tungkol sa atin. At hindi pa siya nasiyahan doon, sabi ni John. Hindi pa niya tinatanggap yung iba pang mga mananampalataya or believers or followers of Christ. Ayaw niyang tanggapin na sa gathering of talking about the Word of God. Ayaw tanggapin ni Diotrephes. He also stops those who want to do so and puts them out of the church. So, ayaw niyang papasukin pa. Namimili ng tao si Diotrephes. Kaya pagsasabihin to ni John, ay dinagtong dito. So tama ba yung ginagawa ni Diotrephes? Mali yun. Kaya nga dinagtong ni John dito, dear friend, do not imitate what is evil, but what is good. Huwag natin gagayahin kung ano ang masama, pero ang gayahin natin yung kabutihan. Sundin natin ang kabutihan, hindi ang kasamaan. Anyone who does what is good is from God. Lahat ng gumagawa ng tama at maayos ay galing kay Almighty Father. Kaya tayo, kung gumagawa tayo ng tama at maayos sa kapwa-tao natin, sa kahit sino pa man, sa kahit sa trabaho natin, maayos ang trato natin, sa trabaho natin, sa mga tao, yung gawa natin, galing yun kay Almighty Father. Makikita yung light ni Almighty Father tsaka ni Jesus Christ sa buhay na sa atin dahil gumagawa tayo ng tama. Anyone who does what is evil has not seen God. Kung sino man ang gumagawa ng kasamaan o sumusunod sa kasamaan, hindi siya galing kay Almighty Father. So kung hindi siya galing kay Almighty Father, kanino siya galing? Kung kasamaan ang ginagawa niya. Verse 12, Demetrius is well spoken of by everyone. So kinumpare niya ngayon si Diotrephes kay Demetrius. Kasi itong si Demetrius, maayos ang trabaho. Demetrius is well spoken of by everyone, and even by the truth itself. We also speak well of him, and you know that our testimony is true. Si Demetrius, maayos siya. Gumagawa siya ng naayon sa kay Almighty Father tsaka kay Jesus Christ. At marami nag-agree, no, kay John tungkol kay Demetrius. I have much to write you, but I do not want to do so with pen and ink. Gaya dun sa 2 John, sa 3 John, inulit niya naman to. I have much to write to you, but I do not want to do so with pen and ink. I hope to see you soon and we will talk face to face. So gusto niya harap-harapan ng usapan para mas lalong magkakaintindihan. Ayaw niyang gumamit ng papel at tinta. Peace to you, the friends here send their greetings. Greet the friends there by name. So, kapayapaan ang mapasa atin sa inyo. Yung mga kaibigan natin dito, nagsisend na kanilang greetings. Pinapadala na they are sending their love to you. Kaya, greet the friends there by name. Ibig sabihin ng greet the friends there by name is give our love to each one of the friends there. So, ipaalam lahat, no? By name. Ipaalam sa lahat. Okay, ipabasa sa lahat itong mga sulat niya na itong sulat niya para sa lahat. Ayun, nagawa na dito. So, natapos na natin ang 2 John at itong 3 John. So, next time, hindi pa natin alam kung ano ang isusunod nating babasahin. So,
ang i-recap natin, yung 2 John, ibig sabihin dito is mamuhay tayo ng may pagmamahal. At irespeto natin si Almighty Father, hindi pwede siyang maisama tsaka si Jesus Christ sa ibang mga pangalan, sa ibang mga sa mga nagsasabi na maisama sa ibang mga relihiyon si Jesus Christ tsaka si Almighty Father. Hindi pwede. Kung wala sa kanila ang si Jesus Christ, kung si Almighty Father lang ang tinuturing nila, hindi rin pwede. Package, si Almighty Father, tsaka si Jesus Christ. Buy one, take one. Si Jesus Christ tsaka si Almighty Father, lagi magkasama yun. By the power of the Holy Spirit. Nagkakasundo silang tatlo dahil isa ang kanilang goal, isa sila ang hangarin. At saka dito sa 3 John is yung paglalakad natin, maging faithful tayo kay Almighty Father. At saka bigyan ng tulong yung mga fellow Christians natin at mahalin din yung mga kapwa-tao natin na kahit strangers or hindi followers of Christ, mahalin natin sila. At yung kung hingin ng tulong do sa fellow believers, huwag hingin ng tulong sa mga non-believers. Para hindi masira ang pangalan ni Jesus Christ. At lahat ng gumagawa ng tama ay kay Almighty Father at kay Jesus Christ. Thank you, and God loves us all so much.